Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Geraldo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros Oriental. Ng mga panahong ito, 12 gulang pa lamang si Geraldo. Nakahiligan itong mambitag sa palayan. Madalas napapagalitan ng mga magulang dahil minsan ay gabi nang nakakauwi. Kahit nga bago pumasok sa eskwela, dinadaanan muna ang mga bitag. Madalas itong makahuli ng tikling at minsan ay may nadadali ding mga manok. Pilyong bata si Geraldo at kahit alam niyang merong may-ari ang manok, hindi na niya pinakakawalan. Isang hapon habang nasa pilapil ang bata, nagtatali ng bitag. Isang nakakabinging kalembang ng taro ang nagpagulat sa kanya mula sa kamalig sa gitna ng palayan. Nakita niya si Tandang Arman. Sigaw ng sigaw dahil napakaraming maya ang dumapo sa kanyang palayan. Hindi tumayo si Geraldo. Alam niyang makikita siya nito. Malalaman din na siya ang nambibitag sa lugar at maaaring mapagalitan. Hinayaan niya lamang ang matanda. Gumapang si Geraldo sa pilapil hanggang sa makarating sa dulo. Nabalot na masukal na damuhan ang dulo ng pilapil. Muli niyang sinilip si Arman. At sa pagkakataong ito, wala na ito sa kamalig. Laking gulat noon ni Geraldo dahil malawak ang lugar at kung aalis man ang matanda, makikita niya itong naglalakad. Ngunit hindi na pinagtuunan ng pansin. Pasimpleng tumayo at kunwari umiihi sa gilid nang biglang may tumawag sa kanya. Pagkalingon ni Geraldo, wala namang tao doon. Muli itong nakarinig ng muling pagtawag. Pagkalingon niya kung saan ito nanggagaling, wala pa rin. Naisip niya na baka si Tandang Arman lamang na nagtatago sa kung saan. Kinabahan na ang bata na mga sandaling yun. Marahang dinampot ang tsinelas, isinuksok sa magkabila ang siko, at kung sakaling may magpapakita sa kanya, kakaripas kagad ng takbo ang bata. Habang naglalakad, iginigilid niya ang kanyang mga mata. Nakatuon sa kamalig at inoobserbahan ng buong lugar. Hanggang sa hindi niya namamalayan na may nakaharang palang tao sa daan. Nabangga ito ng bata at napaatras. Nanlaki ang mga mata ni Geraldo dahil ang taong nakaharang walang iba kundi si Tandang Arman. Nakatitig lamang at sobrang seryoso ng mukha. Abot langit ang kaba ng bata. Hindi niya alam ang gagawin. Sa isipan niya, paano nakarating sa lugar ang matanda at napakabilis ng mga pangyayari. Malayo na si Geraldo sa kamalig at kung sakaling may nakasunod, makikita niya kagad. At isa pa, nasa 70 taong gulang na si Tandang Arman. Hanggang sa nagsalita ang matanda. Ayon dito, huwag pagala-gala si Geraldo ng ganitong oras sa palayan. Hindi mo alam ang nangyayari sa lugar. Maeging umuwi ka na at kung mambibitag ka, doon lang malapit sa kalsada. Habang si Geraldo naman, hindi nakakibo. Napatango lamang at sumasaglit ng tingin sa daan. Hanggang sa gumilid si Tandang Arman. Binilisan ni Geraldo ang pagtakbo at nagkandahulog pa sa pilapil. Kaya naman bago makarating sa kalsada, ay naligo na ito sa putik. Pagkabalik ng tingin sa matanda, wala na ito doon sa lugar.
kung saan siya hinarang. Nang makarating sa tahanan, bumungad sa kanya si Nanay Idang, nakapamewang habang bitbit ang walis tingting. Hindi pa man nagsasalita ang ina. Nagrarason na si Geraldo. Ngunit pinalo pa rin siya ng nanay at katunayan. Dinagdagan pa ito nang makasalubong naman si Tatay Hado. Piningot ang tenga at hinila papunta sa gripo. At saan ka namang galing, bata ka? Kanina pa ako naghahanap sa iyo. Wala ka naman doon sa palayan. Tignan mo. Ay sus, maglinis ka nga ng katawan mo. Binibigyan mo kami ng sakit ng ulo eh. Alam mo ba, Hado? Ay nako, naroon lang yan sa bisyo niyang pambibitag eh. Ang sabi ng kapitbahay, nagtatakbo ba naman sa pilapil? Naglalaro sa putik at aliw na aliw pa. Geraldo, yan ba yung tinuturo ng teacher niyo? Yung gagala ng hindi nagpapaalam? Tapos maliligo sa putikan? Abay hindi ka na lang namin pag-aaralin. Kabaliwan niyang natututunan mo sa paaralan eh. Hindi na sumagot pa ang bata. Hindi din naman tumatanggap ng rason ang mga magulang. At isa pa, alam ni Geraldo na siya ang may kasalanan. Ngunit nag-iwan na mga katanungan sa isipan ng bata ang mga nangyari. Lalo na ang biglaang pagkawala ng matanda at pagpapakita sa harapan. Kahit bata pa man noon, alam niya ang realidad at hindi. At isa pa, nagtataka si Geraldo. Bakit sinabi ni Tandang Arman na huwag gagala ng ganong oras? Ngunit sa likod nun, nanatili pa rin ang hilig ni Geraldo. Kung susundin niya ang mga sinabi ni Tandang Arman, papano na ang napakaraming bitag na nilagay niya sa palayan. Kaya naman nag-isip ng paraan ng bata. Hindi binibisita ni Geraldo ang bitag tuwing hapon. Sa halip, sa umaga na lamang partikular doon sa mga nakalagay, malapit sa palaya na matanda. Hindi na niya nakita si Tandang Arman na mga sumunod na araw. Pinagmasda ng tahanan nito. Tahimik at hindi din napapansin ni Geraldo ang matanda na lumalabas. Kahit pa sa merkado, hindi niya ito nakita. Inakala noon ni Geraldo na baka may pinuntahan lamang ang matanda. Nagbakasyon o di naman kaya nagpunta sa lupain sa bukid. Inalam ni Geraldo ang mga ginagawa ni Tandang Arman. Naghahanap ng tiyempo kung kailan ito abala para magkaroon ng pagkakataon sa palayan. At nang hindi makita si Tandang Arman, binisita niya ng hapon ang mga bitag. Nasira na ang mga palay kung saan niya nilagay ang mga patibong. Halatang may nakahuli na ng ibon. At may mga bakas na may ibang kumuha. Napabitaw na mabibigat na salita si Geraldo. Inis na inis dahil hindi niya nakuha ang mga huli dahil kay Tandang Arman. Nilipat niya ang mga patibong malapit sa kamalig. May tumpok ng tubo doon, kung saan marami ang nagtatagong tikling. Naglagay ito ng bitag sa bawat kanto, kasabay ng pagsilip ng paulit-ulit doon sa kamalig dahil baka naroon lang ang matanda. Hanggang sa nakakita ito ng pugad. Nanlaki ang mga mata ni Geraldo nang makita ang 4 na itlog. Ngunit kakaiba yung itsura ng isa. Makintab at batik-batik. Dahil sa kuryosidad, sinubukan itong hawakan ni Geraldo. Hanggang sa bigla na lamang siyang nakaramdam ng panlalamig. Nagtayuan ang mga balahibo. Pagkaangat ng tingin, kamuntikan pang malaglag sa pilapil dahil nakasilip si Tandang Arman doon sa kamalig. Nanlilisik ang mga mata at biglang inangat ang kamay. Ay, lumayo ka nga riyan.
Ang kulit ng batang ere. Lumayo ka at delikado dyan. Matapos yun, tinawag ang bata at pinalapit sa kamalig. Kamot ulo si Geraldo at kita ang matinding pagkahiya. Naglakad palapit sa matanda at sinabing naglagay lamang ng patibong. Alam ko, naglalagay ka. Mabuting at naabutan kita. Ang kulit din ng anak ni Hado, ano? Walang pinagkaiba sama. Diba ang sabi ko sa'yo, huwag kang gagala ng ganitong oras. Pasensya na po. Nangangati yung kamay ko kapag hindi ko nadadalaw yung mga patibong eh. Baka kasi may huli na at katunayan. Nakahuli na nga. May iba lang kumuha. May kumuha nga. At ako yon. Ayan o, 2 pakuro. Nasa kulungan sa baba ng upuan. Kunin mo at umuwi ka na sa inyo. Sumaya ang bata. Kagad pumunta sa kulungan sa ilalim. Hindi na iwasan ni Geraldo ang mapasigaw sa saya. Ang lalaki ng ibon at ang gaganda pa ng balahibo. Ngunit pinagalitan ito ni Tandang Arman na wag nang mag-ingay. Dahil nakaramdam ng gaan sa matanda. Nagtanong si Geraldo, bakit ayaw niyang pag-alagala ito sa lugar? Tsaka, ginulat niyo naman po ako doon sa tubo. Bakit po nasabi niyong delikado? Wala namang kakaiba. Tsaka saan po ba kayo nanggaling? Di ko kayo nakita noong mga nakaraang araw. Biglang naging seryoso ang mukha ni Tandang Arman. Umupo habang panay tingin doon sa tubo. Dahilan ba ka mo? Ang dahilan ay nasa lugar mismo na yan. Kailangan ko yan bantayan. Ano po? Sa tubo? Binabantayan nyo? Di ba palay naman po yung dahilan kung bakit kayo naririto? Oo, palay nga. Pero may iba pa. Mga 1 linggo na ang nakakalipas mula noong huli kong mamataan sa lugar. Hindi mo maiintindihan, iho. Pero magkakaroon ka ng ideya. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Pero sa isang kondisyon. Wag na wag mong sasabihin sa iba ang malalaman mo ngayon. Baka isipin nilang nababaliw na ako at pwede ding ikaw. Merong mutya diyan. At ang tawag sa mutya na yon, mutya ng tikling. Binabantayan ko dahil alam kong may iba pang katulad kong nagkaka-interes. Bakit napakunot yung mukha mo? Di ba wala kang naintindihan? Di ko po talaga naiintindihan. Pero ang nakita ko lang naman dyan pugad. Tapos may mga itlog. Kakaiba nga lang yung isa. Kukunin ko sana Anong sabi mo? Yun ang mutya, iho. May naramdaman ka bang kakaiba kanina? Opo, bigla akong nanlamig. Teka, ano naman po yung ibig sabihin nun? Sinabi ng matanda na hindi talaga maiintindihan ni Geraldo dahil wala itong kaalaman sa ganung bagay. Dagdag pa ni Tandang Arman, hindi naman siya umalis. Naroon lang sa kamalig at laging nakatambay. Ngunit hindi nakikita ng ibang tao. Mas lalong naguluhan ng bata. Naisip tuloy na baka nababaliw na ang matanda. Kaya kung ano-ano na ang ginagawa at sinasabi. Ngunit may pinakita ito sa kanya. Sobrang nanlaki ang mga mata ni Geraldo. Isang hunyango na nag-iiba-iba ang kulay. Nagiging berde. Ngunit nagpapalit bigla sa asul at puti. Tapos biglang nawawala. Ang paliwanag na matanda. Mutya ang hawak at hindi pangkaraniwang hunyango.
na nakuha matagal na panahon na ang nakalilipas. Namamanghaman si Geraldo, ngunit nanaig ang pangingilabot sa matanda. Hanggang sa unti-unting naging maliwanag sa isipan ng bata kung sino at ano ba talaga ang matanda. Dahil patuloy itong nagpapaliwanag. Isa palang antingero si Tandang Arman. Magaling sa mga kakaibang bagay at may katangi ang hindi kapanipaniwala. Para makumbinse si Geraldo, ipinakita pa nito kung paano gumagana ang hunyango. Ipinikit na matanda ang mga mata, habang gumagapang naman sa kamay ang hunyango, papunta sa balikat, hanggang sa nawala na lamang bigla. Iniangat ngayon ni Tandang Arman ang kulay berdeng bato na nakasabit sa leeg, hanggang sa bigla na lamang nawala si Tandang Arman. Nagulat si Geraldo sa nasaksihan. Hindi niya makita si Tandang Arman. Ngunit may bumulong sa kanya at hinipan ang tenga. Tapos may humawak sa kamay. Kamuntikan pang malaglag sa kamalig si Julio dahil sa gulat. Ilang sandali pa, nagpakita na ang matanda at sinabing, Ako yung lumapit sa'yo kanina. Ganun po ba? Sobrang nakakakilabot naman po. Hindi doon sa itlog Kayo po yung kinakatakutan ko. Tsaka ba't ayaw niyong kunin yung bagay na sinasabi niyo? Magandang tanong yan, Iho. Hindi pa kasi angkop ang panahon sa pagkuha ng gamit na yan. May nakatalagang oras, araw at klima. Isa din sa dahilan kung bakit ako nakaantabay. Binabalik-balikan ko ang itlog. May senyales kasi kapag pwede na kunin ang gamit. Kaya ko din inaabisuhan ng sino mang magpupunta sa lugar ng ganitong oras. Ito din ang oras na lumalabas ang mga lamang lupa. Diyan sila. Marami. At nakapalibot sa tubuhan. Mga nagbabantay din sa mutya. Ang papangit na muka at ang lalaki. Kung nagkataon na hindi kita naabutan, dinabate ka at baka kung ano pang gawin sa'yo ng mga engkanto. Totoo po pala yung mga lamang lupa. Paano nyo naman kukunin yung mutya kapag may bantay? Sabi ko na maliban sa makulit. Matanong ka din. Makukuha ang mutya sa tamang oras. Nasabi ko na. Nararamdaman kong malapit ng maging ganapang gamit. Kung gusto mo, sabay nating subaybayan. Pero sinabi ko sa iyo huwag mong ipagsasabi sa iba. Sige na. Umuwi ka na at bukas kung may oras ka. Pag uwi mo galing eskwela, magpunta ka rito. Pero magpaalam ka sa nanay mo. At ako ang mapapagalitan dahil hindi kita pinagsasabihan. Nang mga sandaling to, nagbago ang pananaw ni Geraldo. Lumawak din ang isipan at mas dumami ang mga katanungan. Kinabukasan, mabilis na umuwi ng bahay si Geraldo at sa pagkakataong ito, nagpaalam na pupunta sa bahay ni Tandang Arman. Ang sabi ay pinapapunta siya ng matanda. Hindi naman nagsalita pa ang mga magulang dahil mabuting tao ang matanda. Mabait kaso nga lang may pagka-misteryoso. Naisip ng bata na daanan muna ang bahay na matanda at baka hindi pa ito nagpupunta sa kamalig. Nasa gilid lamang ng palayan ang bahay ni Tandang Arman, ilang distansya mula sa kalsada. Katamtaman lamang ang laki ng bahay na matanda. 2 palapag, puro sala at walang silid. Ang ibaba ay imbakan ng mga aning palay, habang sa itaas naman natutulog ang matanda kasama ang kanyang anak na lalaki
Nasing edad ng ama at walang asawa. Sugal at bisyo lamang ang pinagkakaabalahan. Nang marating ang lugar, tinawag niya ang pangalan ng matanda. Ngunit ang sumilip sa bintana, ang anak nitong tila langupa sa alak. Ang sabi, hindi pa umuuwi si Mang Arman. Nagpunta ito sa merkado at may biniling tali para sa lagayan ng lata. Yung tali ay para sa palayan, gagawing sampayan at pangtaboy ng ibon, kagaya ng taro sa kamalig. Inantay ni Geraldo ang matanda habang nakatingin sa paglubog ng araw. Wala pa din si Mang Arman hanggang sa kumagat na ang dilim. Dito na nabagot si Geraldo. Naisipang umuwi na lamang, ngunit pumasok sa isipan ang pagbabakasakaling naroon ang matanda sa kamalig. Dali-dali itong naglakad habang kita pa ang daan, hanggang sa nakita niya ang tubo. Walang ibang daanan mula sa bahay na matanda kung hindi ang direksyon kung saan naroon ang mutya. Kinakabahan si Geraldo ng mga oras na yun. Lumilipad ang isipan at baka makakita ng nakakatakot na nilalang. Ito madalas ang iniisip ng isang bata sa isang madilim na lugar. Hanggang sa napansin na tila may nakaharang sa daan. At dahil madilim na, hindi niya maaninag kung ano ito. Basta kulay itim. Huminto sa paglakad si Geraldo. Tinitigang maigi hanggang sa biglang nagtayuan ang balahibo nang makitang gumagapang ito papunta sa baba ng pilapil. Gumilid at gumapang papunta mismo sa kanyang posisyon. Hindi nakagalaw si Geraldo. Marahang inikot ang katawan kasabay ng pag-ipit ng paa sa dalawang tsinelas. Nang makuha, kumaripas ng takbo ang bata. Ngunit may nakaharang din sa kabilang parte. Halos maiyak ang bata. Pinapadyak ang mga paa sa lupa at nagsisigaw. Hanggang sa may biglang humila sa kamay. At nang makita si Tandang Arman at sinabihan siyang tumakbo ng mabilis papunta sa kamalig. Tumakbo naman si Geraldo. Nakita pa ang nilalang na nasa gilid ng pilapil. Nakaangat ang tingin at tanging puting ngipin at mata lamang ang nakikita. Nang makarating sa kamalig, pinagsabihan ito ni Tandang Arman. Di ba't ang sabi ko naman sa'yo, dumiretso ka lamang dito sa kamalig? Bakit kasi dumaan ka pa sa amin? Lokong batang ito Ayos lang naman sana kung umuwi ka na lang dahil gabi na. Pero nagpunta ka pa rito talaga sa lugar. Di ngayon nakita mo. Jesus por santo kang bata ka. Hindi naman nagsalita si Geraldo. Nakamukmok lamang sa dulo ng upuan at halata sa mga mata ang pagkataranta. Ayan, malamang hinahanap ka na ng mga magulang mo. Nagpaalam ka ba? Opo, Manong. Nagpaalam po ko. Kasi sabi ng anak nyo nasa merkado daw po kayo eh. At naniwala ka naman doon. Lango yun sa alak. Hindi bueno. Dumito ka na lang muna. Wag na wag kang lalabas ng kamalig ha. Pupuntahan ko yung mutya at kung sakaling may makita kang mga nakakatakot bukod sa kanina, huwag kang sisigaw. Baka mabati ng lahat ng nakabantay ang presensya mo. Kapag nakabalik na ako, dumikit ka lang sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Kahit hindi naman naiintindihan, tumango na lamang ito dahil nabalot na ng takot. Naglakad si Mang Arman palapit doon sa tubuhan. Naaninag ni Geraldo ang nakasalubong kanina. Tumuntong sa pilapil at tumayo.
Hindi na maipinta ang takot sa itsura ng bata. Lalo pat nakikita niya si Tandang Arman na palapit na doon sa nilalang. Ngunit ang ipinagtataka ng bata kung bakit hindi man lamang makitaan si Tandang Arman ng anumang reaksyon kahit natakot. Sa halip, nadinig niya ang boses na matanda. Mabigat at nagbitaw ng kakaibang mga salitang hindi niya maintindihan. Ilang segundo huminto si Tandang Arman. Kasalukuyang nasa posisyon sa harapan ng tubuhan. Mga 4 na dipa na lamang ang layo doon sa pugad. Papalayo kay Tandang Arman ang nilalang. Matapos ay pumasok sa tubuhan. Matapos yun, nakakabinging ingay ang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Pinaghalong huni ng maraming tikling at hilik. Nag-alugan pa ang mga puno ng tubo. Makikita si Tandang Arman na parang may kaunting liwanag sa gitna. Sobrang nakakakilabot nang makita ni Geraldo ang nagkikislapang mga mata. Biglang sumigaw si Tandang Arman. Sigaw na parang may hinahamon. Nakaduro ang isang kamay nito doon sa mga elemento. Ibang-iba ang nakikita niya kay Tandang Arman. Hindi mo makikitaan ng katandaan ang mga kilos nito. Sumaglit ng tingin sa kanya ang matanda hanggang sa bigla na lang itong lumundag mula sa pilapil ng palayan papunta sa tubo. Nagsimula na ang pagkaluskusan sa lugar. May lumitaw sa putik sa gilid papunta sa palayan. Nakikita niya ang napakaraming itim na nilalang na tila nagkagulo sa putik. Hindi niya matukoy kung sino dito si Mang Arman. Hanggang sa nagulat na lamang nang lumitaw sa mismong harapan ng matanda at naghudyat ng tangus sa kanya. Hindi na pwede. Huli na. Kailangan mong makalis. Hindi uubra ang mutsako ng hunyango. Dalhin mo ito ha. Wag na wag kang lilingon. Patuloy lang sa lakad hanggang sa makalayo ka. Sige na. Wika ni Tandang Arman. Iniabot ang isang bilog na bagay. Hindi niya namalayang ito na pala ang mutya. Mabilis na siyang tumakbo. Hindi na dumaan sa pilapil at mismong palayan. Hindi din ito lumingon sa likuran hanggang sa makarating sa may liwanag. Ganun pa rin ang nangyari. Napuno ng putik ang katawan. Matapos ay nakapagpahinga ng kaunti ay dumiretso na sa tahanan. Paghugas ng katawan, dito nagsimulang humapdi at namalayan ang maraming galos sa kamay at paa. May galos din sa pisngi at maraming naiwang tinik ng makahiya. Oh, ba't parang balisa ka? Teka, ba't ang dami mong sugat? Wika ng ama na ng mga sandaling yon ay naguhugas ng isda para maiihaw. Natakot ako sa pag-uwi, tay. Ang dilim kasi doon sa palayan eh. Sana hindi na lang ako nagpunta sa bahay nila Tandang Arman. Aray, ang hapdi naman. Ano naman kasi yung ginagawa mo sa kanila? Tuturuan daw po niya akong gumawa ng magandang saranggola. Wala namang pasok bukas kaya sinamantala ko na. Matapos makapaghapunan, maagang nagpahinga si Geraldo. Dito ito nakaramdam ng pananakit ng katawan at kasukasuan. Tinignan niya sa kanyang palad ang mutya. Inalog at inamoy ito. Wala namang baho at hindi din umaalog. Tinapat niya sa ilaw dahil kung may laman ito, magliliwanag ang loob. Ngunit wala. Blanko na parang holen sa kintab na batik-batik. Sinubukan niyang pitikin ang mutya ngunit matigas. Kinagat niya pa ito. Ngunit hindi man lang nagkabakas ng ngipin. Para itong bato sa tigas.
Nilagay niya ito sa garapon at pinatong sa aparador. Iniisip ang kalagayan na matandang si Tandang Arman. Nag-aalala si Geraldo sa kung anong nangyari matapos makalis. Hindi din mawala sa isipan ang mga itsura ng nakitang mga elemento. Hanggang sa hindi niya namamalayan, nakatulog na pala at nagising na lang mataas na ang sikat ng araw. Maraming tao sa kanilang tahanan. Nagulat si Geraldo dahil napapalibutan siya ng mga ito at nadidinig ang iyak ng kapitbahay. Nagulat si Geraldo dahil napapalibutan siya ng mga ito. Nadidinig ang iyak ng ina. Hanggang sa nakita niya ang pinsan na sing edad lamang na nakatitig lang sa kanya at sinabing, Multo? Hala! Tingnan niyo! Bumuka yung mata ni Geraldo! wika ng pinsan. At dito nagkagulo sa loob ng tahanan. Nagtakbuhan palabas ang iba habang ang ilan naman nanatili at tinitigan si Geraldo. Isang palapag lamang ang tahanan. May beranda. May 3 silid sa loob at ang namamagitan ay sala. Ang isa ay sa kanya. Ang isa naman ay sa kapatid na nag-aaral sa Dumaguete. Marahang bumangon si Geraldo. Kita sa kanya ang matinding pagtataka. Nakasingkit ang mga mata. Iniisa-isa at kinikilala ang nasa loob ng tahanan. Halos lahat ay kapitbahay lang at ilan dito ay kamag-anak na. Hanggang sa lumapit sa kanya ang nanay. Kinusot pa nito ang mga mata. Tapos hinawakan ang pisngi ni Geraldo. O nay, bakit parang maraming tao? Tapos nagkakagulo kayo. Halata ka pang umiiyak eh. Bakit po? Nako, buhay ka nga anak. Pinag-alala mo naman kami. Yung tatay mo nagmamadali. Nagpunta sa albularyo. Kanina ka pang umaga hindi gumigising. Maraming sumalba sa'yo pero hindi ka man lang humihinga. Ano pong sabi nyo? Patay na ako. Huwag naman po kayo magbibiro ng ganyan ay. Natutulog lang yung tao eh. Sumabat naman ang tiyahin. Sinabing wala na talagang buhay si Geraldo kanina. Hindi kumibo si Geraldo. Lumabas ng silid at nagpunta sa likod. Naroon ang kusina. Nagtimba ang bata sa banga para makainom ng tubig. Nakikita niya ang mga tao sa labas. Nakatitig lang ito at halatang sobrang nagulat. Ilang sandali pa, bumalik na si Tatay Hado. Ngunit wala itong dalang albularyo. Kagad pinalam sa kanya ang mga nangyari. Buhay pa si Geraldo at gising na ito. Nasa loob ng silidang bata. Nahihiya ito sa mga tao. Nagsisigaw naman sa tuwa ang ama. Kinurot pa si Geraldo sa binti upang masiguradong buhay. Ngunit nagalit ang bata dahil sa sakit. Ano po bang nangyayari sa inyo? Patay na ba yung tulog lang? Nakakahiya tuloy sa mga kapitbahay natin eh. Ganun pa man, hindi napigilan ang saya na magulang ng bata. Kahit sa kabila nun, hindi siya naniniwala sa mga nangyari. Kinagabihan, may mga bisita sila sa tahanan. Nag-inuman ang mga tiyuhi ni Geraldo, maging ang mga kasamahan ng tatay. Umaapaw ang tuba at iba't ibang klase ng pulutan sa lamesa. Hindi kailang dahil sa saya, nagdiwang ang mga magulang. Habang si Geraldo naman, panay iwas sa mga kamag-anak sa tuwing lalapit sa kanya. Tatanungin lamang ito sa mga nangyari at hindi gustong madinig ang katagang patay na. Eh baka naman nabinat lang yung bata, Hado. Di ba sabi mo kagabi lang eh, hapong-hapo siya.
Baka nga, nagkataon sigurong hinimatay lang na madaling araw. Pero ano pa man, basta masaya ako. Kayo ba namang makaranas ng ganun kanina eh? Asa na nga ba yung batang yun? Ilang sandali pa, nakarinig ito ng boses na pamilyar sa kanya. Pagsilip sa bintana, si Tandang Arman. Dali-daling lumabas ng bahay si Geraldo at lumapit sa matanda. Dali-dali naman itong kinamusta ni Tandang Arman. Sumagot ang bata. Sinabing maayos naman at pinagkakaguluhan lamang siya dahil sa pag-aakalang patay na. Doon po tayo sa loob, Tandang Arman. Nahihiya po ako dito sa labas eh. Nga po pala, kumusta po kayo? Ayos lang din naman. Pero ang pinunta ko rito, ang nangyari sa'yo. Nakarating sa amin ang balita. Wala naman akong oras kanina kaya pinagpalibang ko na lang at ngayon lang nakapunta. Talaga bang namatay ka? Naku, ewan ko lang, Mang Arman. Yan naman kasi yung bumungad sa amin kaninang umaga. Matagal gumising tapos hindi na humihinga. Kaya akala namin wala na siya. Mga 2 oras siguro. Bigla na lang nagising. Gusto mo po ba ng mainom, Mang Arman? Tanong ni Nanay Idang. Nang makita ang matanda, umiling lamang si Tandang Arman at sinabing salamat. Nang tumalikod na ang ina ni Geraldo, natanong na matanda kung nasa na ang mutya. Kinuha naman ni Geraldo ang garapon at iniabot kay Tandang Arman. Maiging tinitigan ng matanda ang gamit at bigla na lang itong nagsabi. Ikaw pala ang napili. Ha. Nakakatuwa. Kaya naman pala nakaranas ka ng kakaiba. Tsaka isa pa, kaysa mo na ang gamit. Ramdam ko dito ang kung anong nasayo. Abay akalain mo nga naman. Bueno, wala na. Nag-uumpisa na ang subok sa katawan mo. Ilang araw mula ngayon, mas masahol pa ang mararanasan mo, iho. Oh, ano po yun? Hindi ko po makuha yung ibig niyong sabihin eh. Pinaliwanag ni Tandang Arman sa bata ng detalyado upang maliwanagan si Geraldo. Ayon sa matanda, unang dalaw ng subok kaninang madaling araw. Nakaranas ng kamatayan si Geraldo nang hindi nito namamalayan. Isa ito sa mga bihirang subok ng isang may tangan. Yung iba, nilalagnat at dumadanas ng pagkawala sa isip. Habang ang iba naman, binibisita ng mga elemento. Ngunit madalas, nakakarinig sila ng kakaibang bulong. Alam mo ba, iho? Masaya kung hindi ako nagkamali sa pagpili ng tao. Lalo't bata ka pa at nakita ko ang lakas ng iyong kalooban. Matalino at mapangahas kong kumilos. Sobrang pilyo pat kahit manuko na biktima. Hinahayaan lang kita, iho. Sinusubok ko din ang tapang mo. At ngayon, napatunayan kong nasa tamang tao ako. Dahil kung saan ako yan ibibigay, ay nako, delikado. Ibibenta lang sa kung sino para ipambili ng alak. Ingatan mo ang gamit, iho. Huwag kang matakot. Narito naman ako para gabayan ka. Basta't wag na wag mong ipapaalam sa iba ang bagay na ito. Kung maaari, iwasan mo din ang makipag-usap sa taong hindi mo kilala. Baka makuha sa iyo yan. Sayang naman. Ho, ano naman po yung gagawin ko rito? Tsaka para sa naman po ito? Baka magkaproblema lang po ako. Sa'yo na lang po kaya. Hindi pwede. May gamit na ako at siguradong magsasabong ang magkakaibang bisa. Baka mapaaga ang pamamahinga ko.
Nga pala iho, palagi mong tatandaan kapag may ganyang gamit, hindi dapat maging mayabang. Huwag maging mapanlamang sa iba. At huwag na huwag ding gagamitin sa kasamaan. Hindi pa rin naliwanagan si Geraldo. Gulong-gulo ang isipan sa mga biglaang nagaganap. Kagaya nga ng nabanggit, lumawak ang pananaw sa kakaibang bagay at mas dumami ang katanungan sa isipan. Sobrang bata pa nito, ngunit nagkaroon na siya ng karanasan. Natanong niya muli si Tandang Arman kung ano ba ang bisa ng gamit. Dito pinaliwanag na matanda na malakas na pangangatawan at swerte sa negosyo. Ngunit kapag nag-aral si Geraldo na mga kaalaman, mas mapapalakas niya ang paggamit. Magiging kabalito, malakas na sa bulag, mabisang isabay sa pamaba at parusa. Sobrang blanko ng ulo ni Geraldo ng mga sandaling yun. Kahit anong isip, hindi pa rin niya makuha ang sinasabi ni Tandang Arman. Pakunwaring tumatango na lamang ang bata para isipin itong naiintindihan niya. Hanggang sa umuwi na ang matanda at nagsiuwian na din ang mga bisita sa tahanan. Natahimik ang lugar at natulog na ang mga tao. Hindi pa din mapakali si Geraldo. Dagdag pa ang alinsangan na parang may paparating na ulan. Labas-pasok sa bahay si Geraldo. Uupo sa hagdan. Pupunta sa kusina at makikita sa mukha ang pagkairita. Kakaiba ang pakiramdam niya. Samut-sari ang pumapasok sa isipan. Hanggang sa nakadinig siya ng nakakabinging ingay na huni ng napakaraming tikling. Napasigaw si Geraldo. Napagalitan pa nga ng nanay sa gulat at natanong kung bakit bigla na lang nagsisigaw. Natahimik ang bata. Kumunot ang muka sapagkat siya lang pala ang nakakadinig ng huni ng tikling. Sa isip niya, nasa paligid siya ng palayan dahil sa umiekong huni ng mga tikling. Hanggang sa hindi na siya nakapagpigil at tumakbo papunta sa labas. Nagpunta sa merkado at sumuksok sa ilalim ng bangketa. Hindi siya sigurado na mga sandaling yun kung nababaliw na. May lumapit na mga tao sa kanya na hindi kilala. Babaeng mahaba ang buhok. Bigla na lamang itong tumabi sa kanya. Nakita niya ang daliri ng babae. Maitim ang kuko at matutulis. Sumigaw muli si Geraldo hanggang sa bigla na lang nawala yung babae. Matapos yun, wala na itong nadinig na huni ng tikling. Pawis na pawis ang mukha ni Geraldo at sa kanyang pagtayo, halos sumabog ang ulo sa gulat nang makita ang napakapangit na nilalang na nakapatong sa ibabaw ng bangketa. Ito yung babaeng nakita niya kanina. Kulubot ang mukha at ang itim na mga mata. Kumaripas ng takbo si Geraldo pauwi hanggang sa nakita ang tatay at nanay na naglalakad sa daan. Sinabihan niya ang mga ito na may nakitang pangit na mukha sa merkado. Ngunit imbis na makinig, piningot pa ng ina ang tenga at napagalitan. Tinanong kung bakit bigla na lang itong tumakbo palabas ng tahanan. Gabi na at nagsisisigaw pa ito. Ano bang nangyayari sa'yo, anak? Kanina ka pa. Nakakahiya o. Naglabasan pa yung mga tao. Hado, mauna ka na ngang umuwi. Susunod kami. Nadidinig niya pa ang mga pag-uusap ng kapitbahay. Kesyo nahihiwagaan sila kay Geraldo. Ngunit diretso lamang itong naglakad hanggang sa makarating sa tahanan. Hindi na nagsalita pa ang bata. Sinabihan siya ng ina na tatabihan ito sa pagtulog. Ngunit nagbukang liwayway na lamang.
Hindi pa din nakakatulog si Geraldo, kaya't pagsapit ng umaga, nagpunta ang bata sa tahanan ni Tandang Arman. Isinumbong lahat ng nangyari sa kanya kagabi. Kita naman sa mukha ng matanda ang pag-aalala. Sinabi pa nitong dapat hindi na lamang umuwi at binantayan si Geraldo. Bakit ganun po? Nadidilig ko yung huni ng mga tikling. Hindi ako makatulog. Tapos, sobrang alinsangan pa. Ano po bang nangyayari sa akin? Isang subok ang nararanasan mo, iho. Pero yung alinsangan ay isang pahiwatig na inaaswang ka. Sinasamantala ng aswang ang pagdanas mo ng subok para makuha ang gamit. Ay sus, kamuntik ang kapang madali kagabi. Mabuti na lang nagkaulirat ka kagad at nakatakbo. Ilang sandali pa, dumating si Nanay Idang. Galit at sinabing nasa bahay lang pala na matanda si Geraldo. Nang mga sandaling to, napilitang sabihin ni Tandang Arman ang totoo para na din maliwanagan ang isip ng ina at hindi na magtaka sa kung anong nangyayari sa bata. Ha? Si Julio may tangan. Binigyan mo ng tangan, Mang Arman? Hindi ko binigyan. Ipinahawak ko lamang sa kanya ng makuha ko. Mahirap ipaintindi dahil napakahabang istorya. Pasensya na kung ito ang nangyayari sa anak mo. Yung pagdanas niya ng kamatayan. Isa yung pagsubok. Pero tinanggap ng katawan ni Geraldo ang gamit. Ibig sabihin lang, napili ang bata. Magtulungan na lang tayo para malampasan niya ang mga subok. Mga ilang araw siguro, babalik na sa normal ang lahat. Basta kumalma lang kayo at ako na ang bahala. Baka kasi makabati tayo ng ibang tao. Alam niyo naman sa ganitong lugar, kaunting chismis, mabilis kumalat at nag-iiba ang kwento. Mabuting ilihim na lang natin. Idang, anak naman na din ang turing ko sa iyo at ito ay apo ko na. Huwag kang mag-alala. Malulutas ang problemang ito. Hindi na nagsalita pa si Nanay Idang. Naiyak na lamang at niyakap si Geraldo. Napaiyak din ang bata at sinabing magiging maayos din ang lahat. Ipinalam din kay Tatay Hado ang mga nangyari. Ayon sa ama, nariyan na at wala na silang magagawa pa. Todo alalay ang mga magulang ni Geraldo sa kanya. Sinusundo pa nga ito tuwing uwian sa eskwela. Ilang araw ding nakaranas ng kakaiba sa katawan ng bata. Ngunit wala na yung alinsangan at hindi na nagpakita yung aswang. Ito ay dahil sa tulong na din ni Tandang Arman. Siya ang nagbabantay sa labas ng tahanan tuwing gabi. Naaawa na nga ang mga magulang ni Geraldo dahil matanda na ito. Hanggang sa unti-unting nagbabalik sa normal si Geraldo. Nakakatulog na ng maayos. Sa katunayan may napansin sa kanyang sarili. Tumalas din ang pandinig at lumakas ang pangamoy. Sinabi niya ito sa matanda. Ayon kay Tandang Arman, gumagana na ang gamit ni Geraldo. Nagtaka pa nga ito kung bakit iba ang naging resulta sa inaakala niya. Noong una, malakas lamang na pangangatawan niya. Ngunit lumakas din ang pakiramdam ni Geraldo. Tinanong niya ang bata kung may nakikita ba itong kakaiba sa paligid. Umiling lamang ito at sinabing wala naman. Napatango si Tandang Arman at sinabing mabuti. Hindi kasi biglaan ang pagkakaroon ng bisa ng gamit sa katawan ng bata. Pinaalalahanan niya si Geraldo. Ang sabi nito, darating ang araw na makakakita ito ng mga bagay na hindi kayang makita ng ibang tao. Kailangan niyang ihanda ang sarili dahil hindi ito magugustuhan ng bata.
Patuloy pa rin sa paggabay si Tandang Arman. Hanggang sa isang araw, piyesta sa lugar. Kada taon ay nakagawian na ng pamilya ang magpunta sa dagat upang maligo. Sobrang dami ng mga tao sa tabing dagat. May mga nagkakantahan, disko sa araw, palaro, karera ng pamboat at marami pang iba. Kaswala mang si Geraldo. Marami namang kasing kakilala ang ama kaya lahat ng lumalapit. Baliwala lamang sa bata. Hanggang sa bigla na lang nagtayuan ang mga balahibo ni Geraldo. Nakaramdam ito ng panganib. Isang itim na figura ang naaninag. Mula sa bulsa, naramdaman ang matinding init ng mutya na tila nabubuhay ito sa loob ng garapon. Teka, hindi na ito basta alinsangan. Narito na sila. Ang mga aswang na sinasabi ni Tandang Arman. Biglang kumabog ang dibdib. Hanggang sa nakita ang isang nilalang. Nakulubot ang muka at itim ang mga mata. Ito yung aswang na nakita sa merkado. Mabilis na lumundag papunta sa kanya. Ang mga tao sa paligid tila naging malabo sa paningin ni Geraldo habang ang halimaw bumubulusok sa kanyang direksyon. Ibigay mo sa akin. Akin na ang mutya ng tikling. Uy, Geraldo, bakit nakatulala ka riyan? Anak, umiwas ka! Ngunit sa halip na tumakbo, sinalubong ni Geraldo ang tingin ng halimaw. Hinugot niya ang mutya. Ang makinis na bato na dati blanco, biglang nag-apoy ng kulay asul sa loob ng kanyang palad. Naramdaman ni Geraldo ang pagdaloy ng lakas sa mga kasukasuan. Hindi ito sa inyo. Pinili ako ng gamit na ito. Sa isang iglap, lumundag si Geraldo ng napakataas. Isang kilos na hindi makikita sa karaniwang bata. Katulad ng liksi ni Tandang Arman nang tumalon ito sa pilapil noon. Sa gitna ng ere, tinaas niya ang kamaong may hawak na mutya. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa kanya. Isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang tumama sa aswang. Ang tunog ay pinaghalong huni ng libo-libong ibon at hilik na yumanig sa buong dalampasigan. Ang itim na nilalang naglaho na parang usok bago pa man ito makadapo sa lupa. Nang lumapag si Geraldo sa buhanginan, nanginginig pa rin ang mga mata sa bighani ng mutya. Hanggang sa dahan-dahang nagbalik ang normal na ingay ng lugar. Ang mga tao nagpatuloy sa kanilang pagsasaya. Walang malay sa madugong labanang kakatapos lang. Mula sa malayo, sa ilalim ng isang puno ng nyog, nakatayo si Tandang Arman na may bitbit na lihim ng ngiti. Sabi ko na sa'yo, iho, ikaw ang napili. Ngayong araw, hindi lang ikaw ang nagising mula sa kamatayan. Nagising na rin ang tunay na kapangyarihan ng iyong tangan. Mula ng araw na yon, palihim itong nagsanay sa ilalim ni Tandang Arman. Naging mahirap man ito sa kanyang edad, ngunit hindi ito sumuko. Nagpatuloy ito hanggang sa magtagumpay. At hindi nagtagal, kinilala ito sa lugar bilang batang manunugis. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.